Matapos makabalik ng ating bida sa kanyang silid ay kanya namang pinalabas ang kanyang mga nakolekta na mga blood pearls galing sa mga maraming zombie na kanyang natipon sa formation, at wala nang sinayang na oras ang ating bida ay agad niya inabsorb ang lahat ng mga blood pearls na kanyang pagmamay-ari. Matapos niyang maabsorb ang mga blood pearls ay namulat na ang kanyang mga mata, at bigla na lang sumabog ang malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan hudyat na mag-breakthrough na si Chu patungo sa Chi Refinement 7th stage. At matapos mag-breakthrough ng ating bida ay kanya namang tiningnan ang kanyang isang kamay dahil ang kanya daw lakas ngayon ay halos katulad na ng isang invincible sa ibaba ng mga foundation building stage, sa ngayon daw ay oras na para maghanda na naman siya ng mga peel patungo sa foundation building stage. At upang umabot ang kanyang cultivation patungo sa foundation building stage, kailangan niyang i-compress ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian, hanggang sa maging likido ito. At kung wala ang kapangyarihan para makapag-boost ng peel, ito ay halos imposible na makapag-breakthrough. Ngunit ang mga kinakailangan para sa orihinal na foundation building stage peel ay mahigpit na kontrolado ng mga matuwid na sekta ng matuwid na cultivators. Ang mga demonic cultivators ay hahanap na lang ng ibang paraan upang magawa ito. Sila ay gagamit ng makapangyarihan na mga nilalang upang kanilang ma-cultivate ang soul flower para kanilang gamitin na sangkap para sa pag-refine ng peel. Bagaman mas mahina ang potensyal, kumpara sa orihinal, ngunit ito pa rin ay mas mura kumpara sa iba. At noong huli daw na bumalik siya doon sa Kangzuan continent ay naghanda na daw siya ng mga spiritual na mga halaman na buto, at itong planetang zombie na ito ay walang kakulangan ng mga kaluluwa na naghihintay na lang na sila ay patayin, at kapag maabot na daw niya ang 9th stage of Chi Refinement, siya daw ay aalis at maghahanap ng magandang lugar para sa soul flower. At dako naman tayo sa labas ng lungsod. Dito makikita sa gitna ng kalsada ang mga sasakyan na nasusunog, at ang ibang tao ay na-corner ng isang grupo ng mga lobo, at makikita din dito ang bangkay ng isang lalaki na pinapalibutan ng maraming mga lobo, at sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tumahol ng malakas ang leader ng mga lobo hudyat na kanila nang nasakop ang isang lungsod. At lumipas ang isang buwan maririnig sa hotel ang boses ni Chu na kanyang tinanong ang kanyang alagad na kung totoo daw ba ang kanilang sinabi sa kanya ngayon na mayroon silang nakita sa gitna ng kalsada na isang malaking grupo ng mga lobo, at tinanong din niya ang kanyang tatlong alagad na ang mga lobo daw ba na yun ay nagtipon upang sila ay kanilang salakayin. Natuwa naman si Chu sa kanyang nalaman dahil itong si Xiao Si at si Xiao Bao daw ay nasa level 7 na bilang isang sundalo. Maging si Xiaolong ay kanya na rin naabot ang level 9 na bangkay na sundalo, kapag ang malaking bilang daw na mga lobo na iyon ay sumalakay sa kanila. Malaki daw ang kanyang tiwala na kanilang matatalo ang malaking grupo ng mga lobo, at siguro maging breeding pa ito para sa pagparami ng mga spirit flower. Matapos mag-isip ni Chu ay nakapagdesisyon na siya na kanyang puntahan kung saan namamalagi ang malaking bilang ng mga lobo, sabay kanyang pinalabas ang kanyang low-grade magical tool na ang Nurture ang Tower. Sinabi pa niya sa kanyang tatlong bangkay na sundalo na nagkataon lang daw na kanya nang nalampasan ang 9th stage of Chi Refinement, panahon na daw nila upang umalis at lumanghap ng sariwang hangin. Sa ilang sandali makikita si Chu na lumilipad sakay sa kanyang lumilipad na malaking espada at kanyang tinanong si Xiao Si na kung ito na daw ba ang kanyang tinutukoy na lugar. Sumang-ayon naman si Xiao Si sa tanong sa kanya ng kanyang master. At habang naglalakad si Chu sa lugar ay kanyang nakita ang isang kawawa na isang sundalo na wala ng buhay dulot ng pag-atake sa kanila ng mga lobo, at nasabi na lang ni Chu sa kanyang sarili na ang sundalo daw na ito ay nanggaling sa Linjiang Army, sila ang naatasan upang magbantay dito sa lugar, at nasabi din niya na kahit daw ang mga level 1 na mga transcendent ay madali pa rin napatay ng mga lobo. Ngunit napalingon naman si Chu sa kanyang likod dahil mayroon siyang naririnig na sumisigaw sa kakahuyan. At habang kanyang pinapakinggan ang boses ay kanyang napagtanto na ang boses daw na iyon ay iyak ng isang bata, at wala nang ang sinayang na oras si Chu ay agad niyang nilapitan kung saan ang umiiyak na boses. At habang papalapit si Chu kung saan ang umiiyak na bata ay kampante naman ito na nagpapalabas ng berde na aura sa kanyang kamay upang patamaan kung saan ang kinaroroonan ng boses. Dahil sa pinakawalan na aura ng ating bida ay makikita sa kanyang harapan ang malaking pagsabog dulot ng kanyang atake. At dahil sa pagsabog mayroong isang malaking putol na paa ng lobo ang bigla na lang tumalsik sa kanyang harapan. Natatawa na lang si Chu sa kanyang nasaksihan dahil kung ang mga transcendent na mga sundalo ng Linjiang Army ay hindi nakaligtas dito. Imposible daw na makaligtas dito ang isang bata at umiiyak pa ng sobrang lakas na maririnig sa buong lugar,
At kung ang ordinaryong tao ang makakarinig sa ganoon na boses ay maaari nilang mapagpasyahan na iligtas kung saan ang umiiyak na boses, ngunit sa kasamaan na palad nakatagpo ang lobo na ito na katulad niya na sabik sa mga dugo na isang demonic cultivator. Sa ilang sandali makikita ang mga grupo ng mga lobo na umatungal ng napakalakas at ito ay mabilis na tumakbo upang kanilang atakihin ang ating bida, at ang ating bida naman ay hindi man lang natakot sa papasugod sa kanya ng mga lobo bagkus kanya lang pinalabas ang kanyang nurturing tower upang kanyang tawagin ang kanyang 3 bangkay na sundalo. Dahil doon makikita sa harapan ng ating bida ang kanyang 3 bangkay na sundalo na nanlilisik ang kanilang mga mata at ito ay naghahanda na upang kanilang protektahan ang kanilang master. Sa kanila namang harapan ay sumambulat ang maraming lobo na handa na upang labanan ang grupo ng ating bida. At sa gitna ng isang grupo ng mga lobo ay mayroong isang lobo na mayroong sungay ang naglalakad sa kanilang gitna. Ang ating bida naman na nakakita sa isang lobo na mayroong sungay ay kanya na lang nasabi na ito daw pala ang hari nilang mga lobo, at sa katunayan ito daw ay isang level 2 na transcendent creature. Samantalang ang hari naman ng mga lobo ay naghudyat na sa kanyang mga alagad upang atakihin ang grupo ng ating bida, dahil sa hudyat na yun ay mabilis naman tumakbo ang maraming bilang na mga lobo upang kanilang gawing pagkain ang grupo ng ating bida. Agad naman nag-utos si Chu sa kanyang 3 bangkay na sundalo na ipaubaya lang daw nila sa kanya ang level 2 na transcendent na lobo at ang iba ay sila na ang bahala kung paano nila sila patayin. Matapos magbigay ng utos ng ating bida sa kanyang 3 sundalo ay makikita silang 3 na umatake na sa papasugod sa kanila na maraming bilang ng mga lobo. Samantalang sa kinatatayuan naman ng ating bida ay makikita ang hari ng mga lobo na nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang tinitingnan ng ating bida na kampante lang na nakatayo sa kanyang harapan. At wala nang sinayang na oras ang hari ng mga lobo ay agad itong tumalon sa ating bida upang kanya itong gawin na pagkain. Ngunit madali lang naman na iwasan ng ating bida ang atake ng hari ng mga lobo, sabi pa niya sa hari ng mga lobo na mayroon daw siyang magandang ngipin at buto, siya daw ay pumasa sa kanya. Dahil sa sinabi ni Chu sa hari ng mga lobo ay mas lalo itong nagalit na nagpapalabas ng maitim na aura sa kanyang paligid na naglalaway na sa ating bida. Si Chu naman ay naghahanda ng kakaunting aura sa kanyang kamay upang kanya nang patahimikin ang hari ng mga lobo, sabay binigyan niya ng mahinang sampal ang hari ng mga lobo. Dahil sa atake na yun ng ating bida makikita ang hari ng mga lobo na umangat ang kanyang katawan halatang kanyang iniinda ang atake ng ating bida. Sabay tumilapon ito sa malayo at nawalan ng malay, sinabi pa sa kanya ng ating bida na kung magawa daw niyang mabuhay sa kanyang ginawang atake sa kanya, ito daw ay nagpapatunay na ang kanyang physique ay lubhang napakaganda na pwede nang makapasa sa kanya. Napalingon naman sa kanyang likod si Chu dahil nakita niya na ang kanyang 3 mga bangkay na sundalo ay natapos na sa pagpuksa sa maraming bilang na mga lobo, makikita silang 3 na masaya habang kanilang pinapatay ang mga maraming lobo na sumalakay sa kanila kanina. Lumapit naman sa kanilang 3 si Chu na kanya silang inutusan na buhatin na daw nila itong mga katawan ng mga lobo upang kanilang dalhin doon sa hotel. At sa hindi naman kalayuan sa kanilang kinaroroonan makikita ang isang sasakyan na mabilis na tumatakbo papunta kung saan ang kuta ng mga lobo, at nang nakarating na ang mga lalaki na kabilang sa Linjiang Army sa lugar kung saan ang kuta ng mga lobo, ay laking gulat nila sa kanilang nasaksihan na hindi makapaniwala, dahil ang mga sasakyan daw at mga supplies maging ang mga katawan ng walang buhay na mga sundalo ng Linjiang Army ay wala na dito sa lugar. Nagsalita naman ang lalaki na tinulungan ng ating bida noong nakaraan, na ang kanya daw abilidad ay kayang makipag-usap sa mga halaman, at kaya din niyang makita ang kung ano talaga ang tunay na nangyari dito gamit ang mga halaman at mga puno sa paligid. Sa ilang sandi tinapat na nga ng lalaki ang kanyang palad sa isang malaking puno sa kanyang harapan upang kanyang tingnan kung ano ang tunay na nangyari dito sa lugar. Ngunit sa hindi niya inaasahan, dahil kanyang nakita ang 3 mga high-level na mga zombie na kanilang buhat-buhat ang mga maraming bilang na walang buhay na katawan ng mga lobo. At hindi lang doon dahil nakita din niya ang ating bida na tumulong sa kanila noong nakaraan na nagmamaneho ng sasakyan kung saan kinarga ang mga bangkay ng kanilang kasamahan ng mga sundalo at maging ang mga katawan ng mga lobo, at kanya na lang nasabi na mayroon daw ba talagang labanan dito ng mga high-level na zombie at malaking grupo ng mga lobo, at sa bandang huli ang tao ay nakatakas sa mga lobo na dumanas ng malaking pagkatalo. Pero mas lalo siyang nagtaka dahil ang leader daw ng mga lobo ay isang level 2 na transcendent. Paano daw nagawang makatakas ang isang tao sa ganoon kalakas na creature? Nagsalita naman ang kanyang isang kasama na lalaki na matagal na daw silang nakatira dito sa Donghu City. Alam daw nilang lahat na walang level 3 na transcendent dito,
at imposible din daw sa isang tao na makakuha ng mga material upang pangsuporta para tumuntong sa antas ng isang level 4 na transcendent, yun daw ay alam nila sa kanilang sarili. Sabay kanyang hinawakan ng balikat ng kanyang kasama dahil katulad lang daw ito sa isang tubig na malalim at puno ng mga misteryo. At hindi magtagal matapos lumitaw ang matataas na mga antas na mga zombie, ay may isang malakas na individual na hindi nila alam kung kalaban ba nila o kakampi na kusa din na magpakita. At sinabi din niya na hindi daw nila kayang alagaan ang lahat ng mga bagay sa ngayon daw ang kanila munang magagawa ay hanapin ang mga bangkay na katawan ng kanilang mga kasamahan na nawawala. Dahil sa mga sinabi ng kanyang kasama na lalaki ay napanganga na lang ito dahil kanyang naalala ang ating bida na masyadong malakas na transcendent na tumulong sa kanila noong nakaraan. Samantala makikita naman ang ating bida na nagpapalabas ng aura sa kanyang isang kamay, upang maglunsad ng array sa kanyang kinaroroonan. Dahil doon makikita sa paligid ng ating bida na kumalat na ang lawak ng kanyang formation array sa buong lugar, habang ang kanya namang mga utusan na mga tao ay hindi maalis ang kanilang tingin sa kanilang bagong boss. Matapos maglagay ng formation array ng ating bida sa lugar, ay kanyang sinabihan ang mga tao na ang fog array at ang spirit gathering array ay matagumpay na niyang natapos, ngayon daw ay kailangan nila itong itago sa labas dahil mayroong masaganang spirit energy dito na maaring ituring bilang isang banal na lupa. At dinagdag pa niya sa kanyang mga alagad na maaari din daw silang magtanim dito ng mga pananim upang makapag-imbak sila ng mga maraming pagkain. Ang mga kulukoy naman ng mga alagad ng ating bida ay dali-dali na kanilang kinuha ang mga gulay na kanilang pwede na itanim sa lupa. At kanila na lang nasabi na ang kanila daw boss ay kahanga-hanga, sabi pa ng iba na kahit daw kanilang kinahaharap ngayon sa mundo ang zombie outbreak, sila daw dito ay namumuhay na misteryo. Hindi daw nila inaasahan na mararanasan nila itong ganitong buhay balang araw, at hindi lang daw doon dahil ang mga spirit plants daw ay biyaya sa kanila ng kanilang boss, sila daw ay makakakuha ng sustansya kumpara sa mga ordinaryong mga pagkain. At habang papaalis na si Chu sa lugar, ang kanya naman mga alagad ay kanila nang sinimulan ang pagtanim ng gulay sa lupa. Napasabi na lang si Chu sa kanyang sarili na ang piraso daw na lupa na ito ay kanyang ibibigay sa mga kabilang sa Spirit Dog Gang upang kanilang pamahalaan at gagamitin upang mapabuti ang kalidad ng mga pagkain, at tungkol naman sa Demon Spirit Plant na kanyang gustong itanim. Sabay binuksan na ni Chu ang isang pintuan sa bodega at makikita dito sa loob ang Level 2 Transcendent na lobo, na pinupuluputan ng mga halaman, dahil ang kanya daw pagtanim sa Demon Spirit Plant ay sa pamamagitan nitong Level 2 na Transcendent na lobo. At dako naman tayo sa kabilang mundo sa Kangshan Continent sa Qinghe City. Dito makikita ang mga maraming mamamayan na abala sa kanilang gawain araw-araw. At makikita din dito si Chu na nakabalik na sa Kangshan Continent, at napapaisip naman ito na ang spirit flower daw na nakatanim doon sa Blue Sea Star, yun daw ay mag-mature hanggang ang kanyang blood mirror ay pwede na makabalik doon sa zombie na mundo. Ang pinaka-importante daw kaya siya bumalik dito sa Kangshan Continent sa mga oras na ito ay upang kanyang makuha ang mga magic skills na angkop para sa foundation period. Sabay kanyang inactivate ang kanyang kakayahan upang kanyang marinig ang mga boses sa buong lugar. Dahil kailangan daw niyang hanapin ang ibang mga disciples ng Wuji sect upang kumonekta siya kay Liu Zhenxiong, ngayon daw pagkakataon na niya upang pakinggan ang mga pinag-usapan ng mga mamamayan dito sa Qinghe City. At dito makikita si Chen-Long at kanyang kasama ang kanyang brother na si Weihua. Nagsalita naman si Chen-Long kay Weihua na masyadong nag-alala dahil si Zhang Cheng daw ba ay pupunta dito. Si Chu naman ang kanyang narinig ang boses ni Chen-Long ay kanya na lang nasabi na sa wakas daw nahanap na niya silang dalawa. At nang nakarating na si Chu sa kinaroroonan ng dalawa, tahimik naman ito na kanyang pinapakinggan ang pinag-usapan ng dalawa. Sinabi pa ni Chen-Long sa kanyang brother Weihua na masyado daw siyang nag-alala kay Zhang Cheng dahil baka matuon ang kanyang pansin sa Xingang sect, sa kanilang paghiwalay. Ang Wu family daw ay maaari lang silang itago ng isang beses o baka 2 beses lang. Ayon naman ni Weihua na kung sa ganoon daw na sitwasyon kailangan nilang mag-ingat. Nasabi na lang ni Chu sa kanyang sarili habang papaalis na kahit mag-ingat daw sila ay hindi pa rin yun sapat, kahit na si Zhang Cheng ay hindi traidor. Ang tao pa rin na yun ay naghahatid ng gulo kapag kanila siyang kasama, mas mabuti na daw na hindi muna siya makihalubilo sa kanila sa ngayon. At bigla, mayroong isang bagay na hinagis sa gitna na nakalagay sa isang tela, nagulat naman ang mga tao na nakakita sa bagay na hinagis sa kanilang gitna dahil ang laman pala ng hinagis sa kanila ay isang pugot na ulo ng disciple ng Wuji sect. At mayroong isang mayabang na lalaki ang nagsalita sa mga maraming tao na tumabi daw silang lahat sa kanyang daanan,
Nagalit naman ang isang lalaki na kanyang itinuro ang mayabang na lalaki sa kanyang harapan na kung sino daw ba ito upang gawin itong walang awa na krimen sa ganitong sikat na araw. Nakangiti naman na sinabihan ng lalaki ang mga tao na siya daw ay nanggaling sa Shingang sect ang fourth disciple na si Ouyang Hao, binigyan daw siya ng utos upang tugisin ang mga natitirang mga disciple ng Wuji sect, at sinabi pa niya na ang ulo daw na nasa kanilang harapan ngayon ay si Zhang Cheng, siya ay disciple na nanggaling sa Wuji sect. Natakot naman ang lalaki na galit kanina dahil maling tao daw ang kanyang na-offend. Dahil doon walang pag-alinlangan na pinatay ng mayabang na si Ouyang Hao, ang lalaki na naglakas na loob na pagsabihan siya ng masama, sinabi pa niya sa lalaki na masyado daw siyang ignorant at tanga, kulang pa daw ang kanyang buhay para dito. Ngunit sa hindi inaasahan kanyang naramdaman ang presensya nila Qianlong at Wei Hua sa hindi kalayuan sa kanya at makikita ito na nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang tinitingnan ang dalawa. Samantalang ang dalawa naman ay masyadong nabahala sa kanilang sitwasyon ngayon. Sa ilang sandali makikita sa buong lugar na nagkagulo ang mga maraming tao dahil hinabol ng mayabang na si Ouyang Hao sila Qianlong at Wei Hua, sigaw sabi pa niya sa dalawa na huwag daw silang dalawa na maglakas na loob na tumakbo sa kanya, nasabi na lang ng mga tao na itong si Ouyang Hao daw ay masyadong malupit. Agad naman silang pinatahimik ng isang lalaki dahil huwag daw nilang lakasan ang kanilang boses. Dahil si Ouyang Hao daw ay isa din sa mga genius ng Shingang sect at balang araw siya ay magiging direct disciple ng Shingang sect, at narinig din daw niya na ang tao daw na yun ay masyadong malupit sa mga demonic cultivator. Ang 3 daw sa 10 mga inner disciple ng Wuji sect ay kanyang napatay sa sarili niya na kamay, samantalang ang ating bida naman ay tahimik lang na kanyang pinapakinggan ang pinag-usapan ng mga tao sa kanilang likod. At habang nakikinig siya sa pinag-usapan ng mga tao ay seryoso naman niyang tinitingnan ang ulo ng kanyang kasamahan na disciple sa Wuji sect na si Zhang Cheng, at sa kanya naman isip-isip na mukhang si Ouyang Hao lang daw ang humahabol sa kanila. Ang isang genius disciple daw ay isang malaking karne na isang tupa para sa kanya. At lumipat naman ang eksena sa gubat, dito makikita na hinahabol pa rin ni Ouyang Hao ang dalawa, at makikita ito na kanyang pinakawalan ang kanyang teknik na tinatawag na spiritual sword finger upang patamaan ang dalawa. Sigaw sabi pa niya na sila daw na taga-Wuji sect ay maghanda na sa kanilang kamatayan. Ang dalawa naman ay masyadong pinapawisan habang takot na takot dahil batid nilang dalawa na hindi na nila maiiwasan ang atake na pinakawalan sa kanila ni Ouyang Hao. At nang tumama na sana sa kanilang dalawa ang atake ni Ouyang Hao ay bigla naman may isang barrier ang samalag sa atake ni Ouyang Hao upang hindi matamaan ang dalawa. At habang takot na takot si Qianlong na pinapawisan, ay masyado naman siyang naguguluhan dahil sino daw ba itong tao na nagligtas sa kanilang buhay. Nakangiti naman na sinabihan ni Ouyang Hao ang lalaki sa kanyang harapan na nagawa daw niyang mapawalang bisa ang kanyang spiritual sword finger, sa tingin daw niya isa din siya sa mga disciple ng Wuji sect. Nagsalita naman sa kanya ang lalaki habang nagpapalabas ng makapal na aura sa kanyang buong paligid na masyado naman daw mabilis niya siyang nakalimutan. At sabay kanyang pinakita kay Ouyang Hao ang kanyang duguan na mukha dahil siya lang naman daw si Zhang Cheng, siya daw ay nagbalik upang kunin ang kanyang mga mata bilang saksi sa kanyang kamatayan. Nagulat naman ang dalawa sa kanilang narinig dahil totoo daw ba ang kanyang mga sinabi, ngunit paano daw ito nangyari na siya ay muling nabuhay? Sinabi lang naman sa kanila ni Zhang Cheng na umalis na daw sila dito o baka gusto pa nilang manood sa kahihinatnan dito. Tawang-tawa naman si Ouyang Hao habang tinitingnan si Zhang Cheng dahil naglakas pa daw ito na loob na linlangin siya. At habang papaalis na ang dalawa nagsalita naman kay Zhang Cheng si Ouyang Hao na siya daw ay isang demonic cultivator ngunit marami daw itong alam na mga trick, ngayon daw ipakita niya sa kanya ang kanyang totoong angas, at dinagdag pa niya na ngunit hinayaan daw niya ang kanyang biktima na tumakbo. Hindi daw ba ito nasiyahan sa kanya? Kukunin daw niya ang kanyang buhay na mas higit pa sa kamatayan. Natatawa lang naman na pinalabas ng ating bida ang kanyang 3 sundalong bangkay upang patahimikin ang mayabang sa kanyang harapan. At sa ilang sandali makikita ang mayabang na si Ouyang Hao na kanyang tinawanan ng ating bida habang kanyang inatake ang mga sundalong bangkay ng ating bida, dahil sila daw na mga sword cultivator na nanggaling sa Shingang sect, ay mayroong malakas na aura. Walang hindi masisira ng kanyang espada kahit masyado pa itong matigas, at sinabi din niya na kung nananaginip daw ba ito na kaya siyang talunin itong low-grade na mga bangkay na sundalo. At nakangiti pa ito sa harapan ng ating bida na kanyang pinakawalan ang kanyang huling atake upang tapusin na ang ating bida, dahil doon sumambulat na madali lang naharang ng ating bida ang kanyang atake gamit ang blood steel wire ng ating bida.
At makikita ang ating bida na kanya lang tinuwanan ang mayabang na si Uyang Hao habang ang espada nito ay hindi na niya mag-alaw dahil pinuluputan na ito ng blood steel wire. Hindi naman makapaniwala ang mayabang na si Uyang Hao dahil batid niya sa kanyang sarili na nahiwa na niya kanina ang insekto na ginawang sandata ng ating bida, kaya daw ba nitong mag-transform ng ibang mga anyo. Ngunit sa hindi niya inaasahan pinupuluputan na pala siya ng blood steel wire ng ating bida at ito ay nagsanhi upang kanyang nabitawan ang kanyang espada at hindi na makagalaw. Imbis na mabahala natawa lang ito sa mga trick na ipinakita sa kanya ng ating bida, dahil ngayon daw ay kanya nang gamitin ang kanilang Shengang secret skills. Dahil doon ay napa-atras si Chu dahil biglang sumabog sa katawan ng mayabang na si Uyang Hao ang makapal na liwanag at ito ay nagdulot upang tumilapon ang blood steel wire na nakatali sa kanya kanina. Dahil sa sobrang galit ng mayabang na si Uyang Hao ay kanyang sinabihan ng ating bida na ipalabas na daw niya ngayon ang lahat na kanyang alam na mga trick, dahil ngayon kanya na daw ipapatikim sa kanya ang kanyang pinakamalakas na galaw na ang kanyang killer move. Natatawa lang naman na sinigawan siya ng ating bida na kung ito na daw ang kanyang huling alas. Masyado daw itong impressive, dahil sakto pa naman daw na kinakailangan niya ng isang nilalang upang kanyang subukan ang kanyang bagong pagsasanay. Wala naman pakialam ang mayabang na si Uyang Hao sa sinabi sa kanya ng ating bida, bagkus seryoso lang ito na kanyang pinakawalan ang kanyang atake na tinatawag na Absolute Sword Finger upang kanya nang wakasan ang buhay ng kanyang kalaban. Habang si Chu naman ay kanyang inutusan si Xiaolong na siya na daw ang bahala sa mayabang na nilalang sa kanilang harapan ngayon. At sa ilang sandali nagkasalpukan na nga ang atake ni Uyang Hao at Xiao Bao kasama ang ating bida, at kitang-kita na sila ay nakatayo pa rin kahit kanila nang tinanggap ang malakas na atake. Ngunit makikita naman sa mukha ni Uyang Hao na lumabas ang kanyang pawis, samantalang si Chu naman sa kanyang likod ay kanyang pinalabas ang kanyang Nurturing Tower upang kanyang ibalik sa loob ng Nurturing Tower ang kanyang bangkay na sundalo. At napaluhod na lang ang mayabang kanina na si Uyang Hao habang napabulwak ng dugo at butas pa ang kanyang dibdib, at kanya na lang nasabi na imposible daw itong mga nangyari sa kanya ngayon, paano daw siya natalo, samantalang ang ating bida naman ay kanya nang tinanggal sa kanyang mukha ang kanyang maskara, at kanyang sinabihan si Uyang Hao na kung ito na ba daw ang kanilang sinasabi na ang genius ng kanilang sect.